Butang na. Magaling. Mula apari hanggang hulo, mangungurakot ang politiko. Isang trilyon, isang tuwa, buong bansa ay binaha. Butang na. Ayan mga kababayan, ang isang napakasayang panoorin po mga kababayan, sapagkat ito nga pong baliktaran, mukhang bumabaliktad or mukhang bumaliktad na itong isa po sa kasama po na host nitong inyong ni Tutasen. Sabi nga nila mga kababayan, hindi siya papayag dyan. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Tingnan nyo po ito, sabi niya, sino daw ang tuta? Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Wow! Hindi nyo ba naisip na baka daw si Martin ang tuta niya? Naniniwala kayo dyan mga kababayan? At ito pa mga kababayan, nakakagulat. Ngayon po, for the first time, napapakinggan na po natin ngayon itong si President Trump. Nagsalita na po siya patungkol nga po dito sa nangyayari sa ating bansa, patungkol po dito sa korupsyon. Panoorin po ninyo mga kababayan, sapagkat mga artista po, nagsasabi na po sila ngayon at direktahan na po ang kanilang sinasabi na pagtutol dito po sa nagaganap na korupsyon. Naku mga kababayan, mga artista na po, Mga artista na po ngayon na nagsasalita. Mainit, matapang na po silang lumalantad ngayon. At ito pong si President Trump, nako, talaga naman mga kababayan, for the first time, siguro sabi ni Donald Trump, halika na Nyor, balik ka na dito sa Hawaii. O kaya Nyor, gusto mo, mamili ka na lang Nyor. Kung hindi sa Hawaii, sa dahig ka na lang Nyor. Total, matanda na si Duterte na lang ibalik ko dyan sa Pilipinas. Ikaw dalhin ko na rito, total, matanda, bata ka pa eh. Diba? Mas mahaba-haba ka pa rito magsisilbi Nyor. Sa ICC ka Nyor, ha? Kasi sa dami mga namatay Nyor, ng yung sa baha, diba? At mga kababayan, mayroon lang ako napansin dito kay Mayor Magalong At ito rin ang ipapapansin ko sa inyo. At ang NBI, ano ba ang kanyang sinasabi? At yung kanyang anak, itong ni Saldico, talagang hindi na po nakapagtiis mga kababayan. Naglabas na po ng sama ng loob dito sa kanyang ama. Natalipandas na ama. Ang hirap din talaga minsan mga kababayan magpalaki ng magulang, Pagpasaway po yung mga anak, mga bata, minsan madali po nating matiis ng mga magulang. Tama, hindi. Pero paano naman kung ang pasaway naman ang magulang? Kaya mo rin kayang tiisin ng mga anak? Yun po mga kababayan na yun ang ating pag-uusapan. Nagkakabaliktaran na po dito. Kung bago pa natin yan panoorin, ay nakikisuyo po muna ako sa inyo. Paki-like, paki-share po ang video ito. At kung ngayon ka palang nakabisita, syempre, makikisuyo, paki-subscribe, at pakipindot ang notification bell on. Nang sa ganun ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Thank you kabayan. Punta na po natin ito pong ating mga video ngayon. Itong si Tito Soto mga kababayan, mayroon po itong mga kasamahan dyan sa Itbulaga bilang host po sila. Ang kanya pong host dyan ay nagsalita na po at mukhang bumabaliktad na at may basihan po siya sa kanyang sinasabi. Ito pong kasama ni Tito Sin mga kababayan. Pero sabi ni Tito Sin dito, kasi inakusahan siya rito ng mga taong bayan, natuta daw siya. Ano sabi niya? Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Bakit? Aba mag-isip sila. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Bakit? Aba mag-isip sila. Ayan mga kababayan, sa tingin ninyo kung kayo ang tatanungin, comment nyo nga, ang kanya bang sinasabi dito seryoso o joke-joke lang? Kasi diba, baka mamaya pagka seryosohin ito, tanungin ito ng taong bayan, anong ibig mong sabihin dyan? Natuta mo si Martin Romualdez? Kasi para bagang dinidefine niya ang mga sinasabi sa kanya ng mga tao na siya daw ay tuta ni Martin Romualdez. So ngayon, sinasabi niyo, di ba naisip na si Martin ang tuta ko? Granting mga kababayan, pagpalagay na natin, totoo na tuta niya si Martin. Ba't hindi mo papasunod kung tuta mo pala? Gets nyo kabayan? Ba't hindi niya mapasunod kung tuta? Di ba yung tuta sunod-sunuran sa amo? Tama hindi? O sino ngayon ang sunod-sunuran? Hindi niyo ba naisip? Di ba mga kababayan? Hindi ba ito naisip ni Tito Soto rin? O talagang hindi niya rin abot ng kanyang isip, Biruin mo, nagsipagtanda na tapos
matagal nang pinapalamon ng gobyerno dahil tagal na nilang nandyan, nanunungkulan bilang senador eh. Tapos ganito lang makikita natin. Biruin mo, kakampi nila yung Bindalo. Si Bindalo, sino si Bindalo? Si Tuplok, di ba mga kababayan? Yan, yung mga Tuplok na yan, Bindalo yan eh. Oh, ito naman si Tutalo. Tutalo. Hindi ba dyan naisip na sinasabi niya ng ganyan? Para bagang ano to? Iniinsulto mo ba ang taong bayan doon sa mga opinion at pananaw nila? Na ganito ang nakikita at napapansin sa iyo? Ngayon, pagpalagay mo, totoo ang sinasabi mo, tuta mo si Martin, may pasunurin mo, imbitahan mo. Pag hindi nyo naimbitahan at hindi nyo kinakaya, ibig sabihin, ano? Tuta nyo ba yon? Kung tuta mo, dapat napapasunod mo. Tama, hindi. O kabayan, comment nyo nga kung agree kayo sa akin sinasabi. O punta na po natin. Iwanan muna natin pansamantala yan. Kasi may babaliktad pong mismo na po, no? Kasama niya na po mismo ang bumabaliktad sa kanya. Tinatakwil na po ito mga kababayan, ha? Ito, puntahan mo muna natin tong video kung saan itong si President Trump ay hindi na po nakatiis. Nagsalita na po dito nga sa sitwasyon sa ating bansang Pilipinas. Talaga naman, ano, mukhang siguro naalala ni Trump na may history pala yung tatay nito. Same na same din, no? Pandarambong, pagnanakaw. Tapos, marsyalo noon, ngayon, marsyalo din sa mga pagbabalita. Hindi na binabalita yung tamang balita, di ba mga kababayan? Noon wala nga mga mainstream media noon dahil minarsyalo ng kanyang tatay. Dito naman ngayon, ang mga media na ngayon, yung mga vloggers at ang mga media ngayon, talagang hindi sila makapagbalita ng mga totoong balita dahil nga sa, di ba? Alam niyo naman, no? Oh, ito na si Trump mga kababayan, panoorin niyo po ito ang sinasabi ni Trump sa Pilipinas. To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless you all. To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. Robbing your country. To the people of the Philippines, corrupt politician ay ninanakawan ng inyong bansa, no? Ninanakawan ang mga Pilipino at ninanakaw ang future, no? Sinisira ang future ng ating mga kabataan at ng ating bansa. Gumising na kayo. Corrupt ang mga politician natin dito. Ayon mismo ito sa Presidenteng Donald Trump. Now, Bimar, baka naman AI lang yan. Kung AI man ito, at hindi man ito mismong totoo sinabi ni Donald Trump. Pero, ito bang mga mensahe ni Donald Trump ngayon mga kababayan? Hindi ba ito totoo? Oh. Sabi nga dito sa caption, no, Bisaya lang yata, mismo sa nasod sa Amerika, grabe daghan sa mga tao gibayaran aron bulabugon ang rally sa step down Marcos. Huwag nyong atindihin, tuloy ang laban Marcos. Okay, kita nyo? Ibig sabihin daw, no, ito daw na rally, no, ay maraming binayaran. Totoo naman, di ba mga kababayan, ang dami pong pera nagkalat eh, no? At ito na ngayon si President Trump na mismo nagsasabi, na corrupt politician tayo dito, at bumangon na tayo mga Pilipino. Oh. Ngayon, kung hindi ito si Donald Trump, kung AI ito, ipagpalagay na natin AI. Ang tanong, mali ba itong sinasabi dito? King si Donald Trump pa nito o kaya AI man ito? Mali bang sinasabi nito? O sige, pakinggan nyo ng maigi. Diretso mga kababayan, hindi ko kung kumintuhan, ha? To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless you all. To the great people. Ayan mga kaubayan, sige, kayo na ang kuminta dyan. I-comment nyo na sa baba kung mali itong sinasabi dito ni Donald Trump. Kaysa AI ito o kaysa mismo siya ito. Ang tanong na lang dito, mali ba ito o tama? O kung tama,
i-comment nyo. Kung mali, i-comment nyo rin kung bakit mali. Okay, mga kababayan? Sige, so ayan na po, no? Ito, bago natin puntahan yung mga artista na nagsasalita na rito, may napansin lang ako dito, no? May napansin lang ako dito kay Mayor Magalo, mga kababayan. Ito, mga kababayan, kahapon ito, no? Sabi rito, Mayor Magalong humingi ng paumanhin matapos mag-resign sa ICI. Panoorin na natin. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagsorry si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang Special Advisor ng ICI. Matatandang umani ng kritisismo ang pagkakatalaga noon sa alkalde. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Wala pang 2 linggo, nalagasan na ng isang miyembro ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos magbitiw sa pwesto si Special Advisor and Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasa si Magalong ng kanyang resignation letter kahapon, parehong araw kung kailan sinabi ng Malacanang na susuriin ng kanilang legal team ang appointment ng alkalde, bunsod ng kabi-kabilang kritisismo sa pagkakatalaga nito. Bago kasi i-anunsyo ng Pangulo ang mga bubuo sa komisyon, ipinangako nito sa publiko na walang uupong government official. Sa kabila nito, nanindigan ng palasyo kahapon na hindi naman lead investigator si Magalong, pero naririnig naman daw ng palasyo ang kritisismo ng publiko. Opo, nababalita na nga po, medyo kunu-question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga, although hindi po siya in-appoint as investigator. Nanggaling na rin naman daw kay Magalong na nauubusan siya ng oras sa Baguio City dahil sa kanyang gampanin sa ICI. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. Maaari raw malipat ng pwesto si Alam niyo, mga kababayan, hindi po ako teacher, hindi po rin ako abogado o abogada. No? Katulad nito ni Antilabo ninyo. Pansin nyo, yung salita niya, nagdadalawang trabaho, nagdadalawampu, litin natin ha. Nagdadalawampung trabaho siya. Nagdadalawampung trabaho siya. Diretso, di ba? Ulitin natin. Bag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya. Nagdadalawampung trabaho siya. Para bang, ewan ko ha, hindi po ako grammatician, pero hindi ba po pwedeng sabihin natin, nagiging dalawa ang kanyang trabaho? Kasi pag sinabi mong nagiging 20 ang kanyang trabaho, parang 20. Tama ba? O di ba, mga kababayan? Parang nagiging 20 ang kanyang trabaho. 20 ba ang trabaho ni Mayor Magalong? Yun lang naman. Pero hindi yan ang ating redaksyon. Napansin ko lang ito. Ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. Maaari raw malipat ng pwesto si Magalong pero kinagabihan, nagbitiw na ito sa pwesto. Sa kanyang resignation letter, pinabulaanan naman ni Magalong na napapabayaan niya ang Baguio City. Pero sa isang speech niya sa Baguio, humingi ng pasensya ang alkalde dahil pansamantala niyang napabayaan ang Baguio. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging. And it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. Ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, nagkakaroon na raw kasi ng pagdududa sa credibility ng komisyon. Nasa ICI man daw siya o wala, ipagpapatuloy niya daw ang anya crusade against corruption dahil ang bawat pisong ninanakaw ng mga salarin ng flood control scandal na ito ay pagtatraidor sa bayan. Wala pang pahayag ang palasyo pero ayon... Ayan, mga kabayan ha. Ito pa. Ito yung balita noon. Panoorin niyo to. Hindi ako magsosorry. Ito ang mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbibigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. I will not. I will not. Yeah.
Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Opo, dalawa Hintayin na po natin. silang nagsabi. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, Ayan mga kababayan, may napansin ba kayo doon? Pakinggan nyo rin itong balita natin kanina lang. Nauna dyan, ito, pakinggan nyo ha. Nagsorry si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang... Narinig nyo mga kababayan, ito pa, ulitin natin ha. hindi ako magsosorry. May napansin ba kayo? Same, di ba? Same. Same na salita, sorry. Pero, yung una, hindi siya magsosorry, pero ngayon, siya naman ay humihingi na ng sorry. Pansin nyo mga kababayan? Pansin nyo? At mayroon pa rito sinasabi si Mayor Magalong na very challenging. Tanong, ano kaya ang natuklasan ni Mayor Magalong mga kababayan? O ano kaya ang ibig ipagawa sa kanya? Tanda po natin, matagal na po nilang gustong ikunik ang Davao. At mukhang pumunta yata itong ICI papuntang Davao. At mukhang wala yata silang napala doon mga kababayan. Ha? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Bakit noon matigas na sinasabi ni Mayor Magalong na hindi siya magsusuri? Ngayon, humihingi na siya ng sorry. So mga kababayan, pansinin nyo ha. So, saan ito pupunta? Ano na mangyayari kay Mayor Magalong? Aabangan natin mga kababayan, sapagkat alam po natin, naalala nyo, di ba? Lahat ng mga kakampi nitong administrasyon, pagka kakampi ka, tuloy-tuloy ang biyaya. Pero once na hindi ka nakakampi, maglilitawan na ang iba't ibang mga kaso, akusasyon. Pansin nyo mga kawayan, di ba? Si Torre, di ba? Oh. Si Torre talagang pinaka-the best example sa lahat. Talagang, kaya nga pinaka-the best, biruin mo. Mula doon sa mayroong si Torre record na persona non grata sa Calbayog City dahil sa niya sa politiko. Di ba? Sa Samar at sa Quezon City. Naging controversial itong si Torre. At ang pinakamatindi yung sa KOJC. Ang pagpapasok niya doon nang wala siyang hawak na search warrant, kundi warrant of arrest lang. At ang isa pa sa pinakamatindi talaga sa lahat-lahat ay yung pag-aresto niya kay Tatay Digong, pag-kidnap niya na walang warrant. Na siyang naman, kakaibang ang nangyayari mga kababayan sa kanilang kampo na ngayon sa NBI, na hindi rin gustong umaresto dahil walang warrant. Pero bakit yung kay Tatay Digong pwedeng umaresto? Pero bago natin tunguhin yan, dito muna. Kaya ako, dito kay Mayor Magalong, hindi ko naman dinadasalo kung ano man ano. Para bang na-excite pa ako sa banda paroon kung ano ang susunod na kabanata kay Mayor Magalong mga kababayan. Tandaan po natin, mayroon pong nakapagsalita na ulit na isang Marines, no? Kasamahan din po yan ni Mayor Magalong bilang men in uniform dati, no? Alam naman po natin kahit papaano may mga prinsipyo ito. Una, ang kanilang unang prinsipyo nila nang maging sundalo sila, men in uniform, ay paglingkuran ng tapat ang bayan. Tandaan po natin mga kababayan, issue pong korupsyon ang nandito ngayon. At nung una, hindi siya humihingi ng sorry sa kanyang mga ibinulgar na mga korupsyon. Ngayon, humihingi na siya ng sorry dito sa taong bayan, pero hindi dito sa mga tambaluslos.
Kaya, na-excite tayo dito kay Mayor Magalong, mga kababayan. Ano ho? Ano kayang susunod na kabanata para dito kay Mayor Magalong? No? Ito pa, mga kababayan. Nag-resign si Mayor Magalong, ano? Hindi kaya isa ito sa dahilan, mga kababayan. Tingnan nyo, we want the people to trust the ICI. Sabi dito. Hindi isa sa publiko ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang mga pagdinig nito tungkol sa umano'y korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, DPWH. ICI, hindi isa sa publiko ang flood control hearings. Ano ba sa tingin ninyo rito, mga kababayan? Sang-ayon ba kayo na itong public funds, proyekto ng taong bayan, pera ng taong bayan, hindi ito private, hindi ito secret funds, hindi ito intelligence confidential funds, pero ayaw nilang isa publiko? Hindi kaya isa ito, mga kababayan, sa inayawan ni Mayor Magalong? Pansin niyo, mga kababayan, ako yung nagtatanong lang, ha. Hindi kaya isa ito? Inayawan niya kaya ito? Kasi siguro nang malaman ni Mayor Magalong, ay hindi isa sa publiko, paano na ito? E kita mo naman, di ba, yung ginagawa ni Boyeng nang nasa sa publiko na ang hearing sa Senado, hindi pa nga nakaka-counter hindi pa nga na-cross examine eh. Binitbit niya na kaagad si Alcantara. At mayroon na kaagad kaso, nagpa-file na kaagad sila. Napag ganyan sila katalamak, ganyan sila kabilis umaksyon pag gusto nila. Pero pag ayaw nila, ganito rin sila kabagal, mga kababayan. Ha? Teka, may video tayo dyan kung gaano sila kabagal umaksyon eh. Nasaan na ba yun? Video natin na napakabagal din nila umaksyon pag ayaw nila, mga kababayan. Ito yung video niyan eh. Video, magpalabas ka na. Ba't di ko nakakita? Ito. Control project. Puro sila miyaw-miyaw na saldi. Wala namang warrant. Ano naman magagawa namin? Di po ba? Hindi. Kita mo, mga kababayan, itong si NBI Director, wala daw siyang magagawa. Puro daw silang miyaw-miyaw na saldi. Wala namang warrant. Ikay Tatay Digong, wala rin kayo may pakitang warrant noon. Pero dinala nyo sa dahig. So nagkakaroon kayo rito ng double, triple standard. Ang standard ninyo, kung ano yung papabor sa inyo, yun ang pinaka-standard. Tama, hindi? Maliwanag, mga kababayan, ano? Ganitong kanilang ginagawa eh. Kamukha nito. Ang ICI, ang gusto nila, biro-tinan nyo, mga kababayan, ito yung maliwanag talagang pambubudol, no? We want the people to trust the ICI. Gusto nyong pagkatiwalaan kayo ng taong bayan, pero hindi nyo ipapakita sa taong bayan ang ginagawa nyo dyan. Paano maniniwala ang taong bayan na lahat ng mga mangyayari dyan sa inyo, hindi nyo pagsasabuatan lang? Sino bang may pakandak nito? Di ba si Marcos lang naman? Mas maniniwala pa ako kung mag-corroborate kayo lahat dyan, executive, Senate at Congress, at isa publiko ninyo para ang taong bayan ang humusga. After all, taong bayan din naman, or galing din naman sa pera ng taong bayan yan. Tama, hindi? Ano ang itinatago nyo dyan? Ayan, mga kababayan, ang napansin ko dito kay Mayor Magalong. Baka lang naman isa ito sa dahilan. Hindi niya siguro gusto na magamit siya. Baka magamit siya siguro dito. So, di ba, ayon nga kay kay Governor Chavit Singson, mababait sila, okay yan sila, kaso baka magamit lang sila, pampapugi lang. Tingnan nyo, ha, napaka-famous, no? Tingnan mo to, Sa flood control project. Puro sila miyaw-miyaw na saldi. Wala namang warrant. Ano naman magagawa namin? Di po ba? wala silang magagawa, mga kabayan, pero naalala nyo ito dati, di ba?
Punta agad ito kay ano eh, kaso kaagad kay BP Inday, di ba? Samantalang si BP Inday pa doon ang muntik sarahan ng kanilang mga tao doon, ng mga pulis, di ba? Wala pa siyang... Ganyan po itong ating administrasyon ngayon. Ganyan po sila ka-double standard, katalamak. Talagang binabali po nilang batas. Ayan, si Erwin. Binabali ang batas. Kaya yung panawagan ni Donald Trump, tumayo po tayo. Labanan po natin ang korupsyon. Hindi po tayo dapat matakot. Tumayo tayo ng matatag. Magpakatibay pa tayo mga kababayan. Ha? Sino ang gusto nyo manaig? Ito mga ito. Na mga korap, di ba? So, kung ayaw mo yan mga kababayan, biruin nyo, tatago nila. Siguro, ito siguro ang nakikita kong dahilan mga kababayan. Kung kaya't umayaw po, no? Umayaw itong si ano, si Mayor Magalong. Tingnan nyo yan si pangalan nito, itong si MBI, di ba? Dati-dati kay Tebes, di ba? Sino pa ba? Kay Bantag, kay Tebes, lahat basta kalaban nila, kay Kibuloy, PRRD, kay BP Inday, lahat yan. Pati mga vlogger nga eh. Di ba ganun sila kalirto? Ayan mga kawayan, mayroon pong netizen na nag-post. Mylene Go, wife of Zaldico, spotted shopping in France. Loropiana, France. Yan, nandun daw itong mag-asawa na siya shopping daw sa France. Nakita. Ikulong nyo na tatay kong buhaya. Na si Elias ko mga kawayan, no? Ito, biruin mo, ito yung sinasabi natin. Masakit po ito, no? Na magkaroon ka ng isang magulang na pasaway at kurap. Tingnan nyo po, panoorin natin ito. Nagsalita na sa wakas si Elias Ko, ang anak ng di umano allegedly mastermind sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam na si Congressman Zaldico na nagtatago na ngayon sa Spain. Matapang na ibinulgar ni Elias Ko na suportado niya ang publiko sa pagpapakulong sa kanyang ama. Ayon sa pinaka-latest update mula Amerika, ay lumipad si Zaldico patungong Singapore at lumipad naman ito patungong Dubai at lumipat sa Madrid, Spain. Base sa nakalap na travel records ni Zaldico. Malinaw daw ito na nagtatago na si Zaldico at nagsinungaling ito nang sabihin niyang nasa Amerika siya para magpagamot. Natukoy ng mga netizens na anak pala ni Zaldico ang baguhang fashion designer na si Elias Ko na nasa likod ng clothing brand na Dot Archives. Kaya sinugod ng mga netizens ang kanyang social media accounts para ilabas ang kani-kanilang galit sa kanyang pamilya at sa tatay niyang si Zaldico, na nasa likod di umano allegedly ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control project scam, kung saan ayon sa ulat ay umabot sa 32 bilyong piso ang di umano ninakaw nito. Nagsalita na si Elias Ko tungkol sa kasong kinahaharap ngayon ng kanyang tatay na si Zaldico. Sa pamamagitan ng social media, nagpahayag ito ng pagsuporta sa publiko at sinabing hindi daw niya kakampihan ang kanyang tatay. Sa katunayan daw ay umalis na daw siya sa puder ng kanyang mga magulang at gusto na daw niyang putulin ang ugnayan niya sa kanyang pamilya. Si ni Elias Ko gusto daw niyang ipahayag ang kanyang simpatya sa mga tao na tumitindig ngayon laban sa korupsyon. Sa nakaraang rally nito lamang linggo, nakikiisa daw siya dito. Dagdag niya, bagamat dala-dala daw niya ang apelyido na Ko, subalit sinubukan daw niyang humiwalay sa kanyang pamilya. Hindi daw maitatanggi na ipinanganak siya sa pamilya niyang mayaman, pero sa kabila nito ay lagi naman daw siyang nagbibigay ng tulong sa komunidad at industriyang hinahangaan niya. Umalis na daw siya sa puder ng kanyang mga magulang, hindi din daw niya na ipagpatuloy ang kanyang kolehiyo. Simula 16 na taong gulang pa lamang daw siya ay nagtatrabaho na daw siya para kumita ng pera. Ginawa daw niya ito para mapakita sa tao na tapat ang kanyang brand at para ipakita din na mas pinili niyang hindi mapabilang sa sistema ng kanyang pamilya. Sa mga nakalipas na taon, pinursigi daw niyang humiwalay sa trabaho ng kanyang pamilya at ilang beses na rin daw niyang tinanggihan ang mga alok sa kanya ng kanyang pamilya
napasukin na rin ang politika o mga oportunidad na may kinalaman daw sa gobyerno. Dahil naniniwala daw siya na ang dapat na mamuno o pumasok sa politika ay tanging ang mga tao. Ayan mga kabayan. So dito makikita natin na ito pong anak ni Zaldico ay nakukonsensya na po sa pinaggagawa nitong kanyang tatay. Alam mo, ako rin ay isa rin tayong hindi rin tayo pinalad na nagkaroon ng mga magulang na buo, no? So nakaka-proud, no, na magsikay, magsumikap tayo, at despite na napakahirap ng ating dinaanan, wala tayong buo na pamilyang dinaanan or nagkalinga sa atin, pero nananatili tayo matatag. Ipinapakita natin sa tao or sa buong mundo na ginagawa nating inspirasyon yung mga nangyaring hindi maganda sa buhay natin tungo doon sa para mas lalo pa tayong maging mabuting tao. At ito yung nakikita ko dito sa anak ni Kun. Nararamdaman ko sa kanya, biruin mo 16 years old pa lang, humiwalay na at naghanap buhay na. Nakakita na siya ng hindi maganda sa sistema o sa mga gawain nitong kanilang pamilya. Kaya alam mo, ito yung sample ng kabutihan ng puso ng Pilipino o ng tao na iniukit ng Diyos sa atin yun. Hindi yun po pwedeng makuha na inuman, mga kababayan. Kaya kakatok at kakatok sa puso yan. Pagbuksan mo lang dahil nandyan yan eh. Pag kinakatok ka na ng iyong puso, ng konsensya, tanda na kinakausap ka na ng nasa taas. Kaya saludo po ako dito sa anak ni Zaldico, mga kababayan, no? Sana may mga anak ng iba pang mga politiko sundan na rin po nila ito. At saka itong mga ibang mga artista, ito mga kababayan, itong mga ibang mga artista, hindi na rin po sila nakatiis. Ito, tingnan nyo itong artista na to na sikat mga kababayan, nagsalita rin. Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapal ng muka. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay ang hatol. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, silya elektrika. Gawin nyo po yan. Sana po gawin nyo. Kasi yung death penalty, ayaw nyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para pong matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Nyo po ngayon yan. Sino kaya ang tinutukoy nito, mga kababayan? Mayroon pa tayong nakitang isang post dito. Malinis naman ito, mga kababayan eh. Ayon dito sa nag-post, malinis naman daw po talaga itong mga tinutukoy nito na mga iisang pangalan lang. Sila lang po ang mga magnanakaw. Mayroon din po isang artista nagsabi
Mukhang pinabulaanan po yan ang sinasabi ni Agbayani, mga kababayan. Dahil malinis daw po ito eh. O, panoorin po natin kung paano kung malinis. O, itong yan po. Ayan po si Bayani Agbayani, mga kababayan, ha. Isa pong sikat na ano rin yan, ha. Joker din yan. Yan. BBM, ayon kay Anjo Iliana, mga kababayan, pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas. Wow! Palakpakan natin, mga kababayan. Pinakamalinis daw na presidente sa history ng Pilipinas. Sumaludo pa si Anjo Iliana, mga kababayan, no? Ayon sabi ni Anjo Iliana, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit kamo? Lagi kang naghuhugas ng kamay. Ayan, mga kababayan. Lagi daw siya naghuhugas ng kamay. Oo. Ito nga yata yan eh. No? Ito yan. May video yan, mga kababayan. Panoorin yung video dyan. PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naghuhugas kamay. Ayan, BBBM, malinis ikaw pala. Saludo pala sa'yo si Anjo Iliana. Pinakamalinis ang kamay mo. Pinakamalinis ang kamay mo. Lagi ka naman pala naghuhugas ng kamay. Kaya pala, mga kabayan, dito na COVID kasi lagi naghuhugas ng kamay. Hindi ito kinasinamaan ng COVID dahil malinis ang kamay lagi, no? O, ganun pala yon. Pero ayon kay Agbayani, no, iisa lang. Ito yung kaya yung tinutukoy ni Bayani Agbayani, mga kababayan. Pag-comment nyo nga kung ito yung tinutukoy niya. Sino pa ba, mga kababayan? Ito, matindi. Pumaligtad na pala ito si Anjo, mga kababayan. Panoorin ninyo. Itong sinabi ni Anjo Iliana. Matino. Kailangan natin ng isang matinong leader. Si Presidente Duterte, kung wala sigurong... thank you sa heart. Thank you. Kung wala sigurong pandemic, baka na naging mas magaling pa na presidente. Tandaan niya lang, ayaw ng tao. Alam ba tayo ng tao kay Demulya, bagamat sa mga nangyayari ngayon, di ba yung anak niya nahulihan ng drugs, tapos napakawalan, tapos na-dismiss pa yata yung yung nanghuli sa kanya. Di ba, siyempre, alam ng tao yan, sa news yan eh. Kaya unpopular choice si... nagtatampo nga sa akin dahil nilaglag ko siya. Ang tagal na nun, ngayon lang lumabas. Ano ba? O bueno, basta matino. Kailangan natin ng isang matinong leader. Sino kaya ang nilaglag ni Anjo dito, mga kabayan? Sino kaya? Ha? Sino kaya, mga kabayan, ang nilaglag ni Anjo dito? Maliwanag ang sinabi ni Anjo, believe siya kay Tatay Digong. Kung hindi daw nagkaroon ng pandemic, malamang mas marami pang nagawang maganda si Tatay Digong. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan? At sino kayang nilaglag ni Anjo, mga kababayan? Ito kaya? Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Bakit? Aba, mag-isip sila. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Hindi talaga namin maisip. Naisip mo ba, kabayan? Naisip mo ba? Ako hindi ko maisip. Kasi kung tuta niya talaga si Martin, dapat kaya niyang pasunurin. Baliktad eh. Mukhang silang ang Senado ngayon ang sunod-sunuran sa Kongres. Di ba, mga kababayan? Pagkatapos ng nabanggit ng Martin, nabanggit ang Saldico, nabanggit ang Martin noon, ano nangyari? Bigla siyang pasok, ipinalit siya ngayon. O, di ba? Tapos, nung nabanggit ang Malacanang, sumigwi ang kanyang kakampi, si Baliling. Di ba? Ano sabi ni Baliling, mga kababayan? Kung ikaw, Baliling, kanta yon, Baliling. Di ba? Bangkabunal Baliling,
Sabi pa naman, ganito ganoon, di ba? Nang mabanggit ang Malacanang. Di ba, mga kababayan? Yan. Sino kaya ang pinapatungga? Sino kayang nilalaglag dito ni Anjo, mga kababayan? Ang ganda na sinabi ni Anjo, no? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Anjo dito? Matino. Kailangan natin ng isang matinong leader. Si Presidente Duterte, kung wala sigurong... thank you sa heart. Thank you. Kung wala sigurong pandemic, baka naging mas magaling pa na presidente. Tandaan niya lang, ayaw ng tao. Alam ba tayo ng tao kay Demulya, bagamat sa mga nangyayari ngayon, di ba yung anak niya nahulihan ng drugs, tapos napakawalan, tapos na-dismiss pa yata yung nanghuli sa kanya. Di ba, siyempre, alam ng tao yan, sa news yan Kaya unpopular choice si nagtatampo nga sa akin dahil nilaglag ko siya. Ang tagal na nun, ngayon lang lumabas. Ayun sinasabi kayo ni Anjo, di ko magets, no? Kung ang tagal na nung ngayon lang lumabas, nagtatampo daw dahil linaglag ko siya. Kayo na bahala, mga kababayan yan. Kung sino ang sinasabi ni Anjo at sino ang nilalaglag niya, no? Basta ako, matutugtugan ko na lang po kayo ng isang masayang awitin bago tayo magtapos. Eto, panoorin niyo po. Mula apari hanggang hulo, mangungurakot ang politiko. 1 trilyon, isang tuwa, buong bansa ay binaha. Magaling. Mula. Ayan, mga kababayan. Ayan po, mula apare hanggang hulo, nangungurakot ang mga politiko. Galing po yan sa School Bocol University Temsong. Naniniwala ba kayo dyan, mga kababayan? Kung naniniwala kayo na mula apare hanggang hulo, pangungurakot ang mga politiko at binabaha ang buong Pilipinas, comment po dyan sa baba. Lalo na kung saan ka mang parte, sa hulo ka ba, sa apare ka ba, Cagayan, Jay Norte, Manong, kumusta kay Jay? Awang pa idolap. Dagiti nalayos, idolapi Jay, Norte. Kumusta Jay Congressman yun ta? Kumusta dida ang mga waray-waray nato ng mga congressman? Mga diri ba kam di naging baha o rin baha ba kam nila sa Samar o Leyte? Naniniwala ba kayo, mga kababayan? Paki-comment nyo po dyan sa baba kung taga saan po kayong parte sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At pupusuan po natin yan. Muli, magkita-kita tayo sa susunod pagkakataon. Pilipinas, as always. Bye-bye!